Good day guys! Welcome back to my YouTube channel. At ang gagawin natin ngayon, itong sinabi ng may-ari na hindi niya matanggal ang tire ng kanyang Toyota Hilux. Gusto sana nilang tingnan ang rear brakes. Ngayon subukan natin. Mayroon tayong impact wrench, 1/2 drive. At itry natin na tanggalin ang kanyang tire. Kung nag-stuck ang tire, ibig sabihin matagal na itong hindi nabuksan at tiyak na nag-stuck din ang kanyang brake drum. Mas mahirap kung ang brake drum ang nag-stuck dahil napakatigas nitong tanggalin. Pero susubukan natin. Tanggalin natin ngayon ang kanyang tire. Okay, kaya natanggal na natin ang kanyang mga stud bolt. Kaya tanggalin natin ngayon ang kanyang gulong. Subukan nating gamitan ng paa. Pero ginamitan ko na ng paa guys. Talagang hindi umubra. I-try natin. Mas tigasan natin ang pagsipa sa gulong. Kaya hindi pa rin siya gumalaw kahit medyo napipilay na ang aking paa. Ngayon ay ang gagamitin natin yung isang tire doon sa unahan at tingnan natin kung matatanggal natin ito. Gagamitin kong hammer itong malaking tire. Kailangan natin ng pwersa at tingnan nyo guys ay natanggal ko na siya. Kaya ganito lang ka simple ang pagtanggal ng naka-stock na tire. Kung hindi madala sa cake, gamitan nyo na lang ng isa pang tire. Kailangan lang ng lakas para may puwersa kapag tumama ito sa naka-stock na tire. Dahil nag-stock up ang tire, tiyak na nag-stock up din ang brake drum. Ngayon, paano natin ito tatanggalin? Ang unang gagawin natin ay i-shock muna natin gamit ang hammer. Pagkatapos ay pwede nating sprayhan guys ng kahit anong anti-rust lubricant spray para mapalambot natin at neutralize ang mga kalawang katulad ng ginagawa ko ngayon. At pagkatapos, dahil nalagyan na natin ng anti-rust lubricant spray, pwede nating alisin ang mga naipon na mga kalawang doon sa brake drum sa pagitan ng rotor niya gamit ang flat screw para mababawasan ang tigas kapag binunot na natin ang brake drum. Ngayon, lalagyan natin guys ng puller. At ang sizes na karaniwan na sa mga brake drum ay 12 mm bolt. Kaya mayroon tayong 12 mm bolt. At make sure lang na tama yung pagkakabit natin sa thread ng bolt. Kasi kapag may kalawang ang thread, madali siyang ma-deform. Kaya kailangan na sakto yung ngipin niya ay tumama talaga doon sa kanyang thread ng brake drum. Okay, kaya lalagyan natin ng dalawang bolt. At ito yung magsisilbing puller. At kailangan guys na sequence yung pagbunot nito. Kailangan na pareho ang higpit nilang dalawa at dahan-dahan natin itong higpitan sa magkabilang side at kailangan na pantay to make sure na balanse ang paghugot ng brake drum. Kaya hihigpitan natin ang left side na bolt. Tumigas siya, higpitan na rin natin ang right side na bolt. At kailangan guys na palitan yung paghigpit hanggang sa mabunot natin ang kanyang brake drum. Kaya kung hindi natin gagamitin guys ang pamamaraang ito, tiyak na hindi natin mabubunot itong
brake drum dahil napakatigas nito at pwede pa nga itong mabasag kapag pipwersahin natin ito na bunutin na hindi natin gagamitan ng ganitong procedure. Kaya ito yung kalagayan ng kanyang brake shoe. Napakadumi guys. Ilang taon na itong hindi nabubuksan. Kaya hindi pa napalitan ang kanyang brake shoe. At nakita ninyo ay napakadumi. Kaya for today's guys, dito nagtapos ang ating video at magkaroon tayo ng separate na video sa pag-remove ng brake shoe. Maraming salamat po.